Okay. Ready? You wanna hold daddy's hand? Maybe hold daddy's hand first. Tapang naman yan eh, bigyan mo anak. Okay. Tapang yan. Yes. Really not here. No, it's okay. Yung malalo na. You're doing good. Wow. Ay, tapang na. Tapang ito eh. Bago wala rin yan. Sunshine, blue skies. Gotta cry. Lilies are supposed to cross crying. Since the pain, oh yeah. Listen, I loved you. Night sounds strange. Tapang eh. Bali wala eh. Hindi man lang kumura. Wala eh. Hindi mo lang naninigas yung kamay eh. Napakaswerte. Oo pala. Lakas ng ano lang sa pain niya. Isa nga na-aksidente eh. Napatama yung noo. Butas eh. Bali wala eh. Oh, wow. Sino siya? Yan po yan. May marka pa dyan. Na-aksidente sa ano. Hindi mo lang kumurap sa tunduan sa anesthesia. Hindi mo lang nanigas yung kamay. Remembrance mo to. Oh, Sabi mo kayo. Pinitas na. Okay? Hindi ka na to. Thank you. Okay, good job. Good job! Ang lakas na ng kalog ng ngipin niya kaso hindi namin mabunot-bunot kasi nakakaawa. Anak, oh, ito pa, extra. Ang schedule niya dapat bukas pa siya mabubunutan. Babalik pa kami ng bukas, Wednesday. So nakabook talaga ngayon si Jeron kasi schedule ng ano niya, yung check upin yung yan niya, yung kung ano yung progress ng ano niya, ng appliance na ikinabit sa kanya, kung ano. Pero sabi ni Doc maganda yung resulta kasi wala pang adjustment na ginagawa pero nag-align na yung ano niya kagad, yung ngipin niya, yung taas tsaka yung baba. So after 2 months titingnan ulit, pero after 6 months pa talaga to i-adjust dapat. So kapag in-adjust siya, kikikilin yung part ng appliance para mas bumaba na ganun yung bite niya, magsayad na yung mga ngipin niya. Pagkatapos iwa-widen din yung ano para bumuka naman yung panga niya, yung taas at babang panga niya. O, tinitingnan si Jeron, sabi ko baka pwedeng isingit na namin si Mav kasi alam ko mabilis lang naman yun eh, mabilis lang bunutin eh. So tiningnan ni Doc, sabi niya sige isingit na namin. Then at least hindi na kami babalik bukas. Bukas meron akong physio, yun na yung last ko na session na treatment. So last na yun at hindi na ulit ako babalik for physiotherapy kasi okay na, fully recovered na yung balakang ko, yung bewang ko. Kaya okay na yun. Okay. Ito yung dalawang ngipin binunot, remembrance ni Johan. Lahat ba ng ganito mo naipon natin? No. Sinapo na. Natapo na? Sayang naman. Dito kami nagpapa-check up, nagpapabunot, filling, yan. Sa Willow Smile Family Dental. Ilang beses ko na rin ito naisama sa vlog namin. Pauwi na ulit kami, alas 6 na. So si Mami pauwi na rin yun. 6 PM kasi ang labas nun sa daycare. Kaya pinabunot na rin namin yung kay Mav. Kasi hindi naman nagagamit yung ano, wala naman nagagamit sa kanya sa insurance. Makasulit-sulit man lang. Sa amin lang gamit na gamit, cleaning, filling. Si Mav, nakita namin doon sa x-ray, nako, ang lalaki rin pala ng papalit ng ipin sa kanya. Hindi ko alam ba ito mga batang to, yung nabubunot nila na milk teeth ay maliit. Tapos yung permanent tooth nilang pumapalit ang lalaki. Ay nako. Pero sana naman hindi na kailangan ng brace kay Joe. Kada pupunta kami dito, talaga napapahanga sila sa tindi ng ano ng tolerance nito sa pain. Di talaga ano. Sabi ni Doc, nag-alala pa siya. Okay lang ba ika sa kanya? Sabi ko, po ready yan. Nabunutan yung dalawa nga, yung ngipin sa harap. So sabi niya, hawakan ko daw yung ano. Sabi ko, naku, hindi na kailangan niya. Hawakan ko daw yung kamay, di ba? Kasi baka biglang magalit o ano, hawiin yung pang anesthesia o yung ano. So alam ko, di ba, masakit yung anesthesia, di ba? Kasi pag binunot, wala naman ang pakiramdam yun eh. Yung anesthesia, tinurok ni Doc, kitang-kita ko eh. Talaga ngayon, nabidyohan ko nga eh.
Wala sa kanya, hindi man lang nanigas ang kamay, hindi man lang ngumibit eh, hindi man lang napapikit eh. Taas ng tolerance sa pain. Hindi may isa pa tayong butas. Minsan nga sa simbahan, pauwi na kami eh. Hindi ko na yung last time eh. Pauwi na kami minsan, nasa church. Nadulas siya sa upuan, nalaglag siya. Tumama yung ulo niya sa Pakita ko yung paknat. Tumama yung ulo niya sa corner ng kahoy. Tapos dyan sa taas ng mata niya, nagkaroon siya ng dyan. Ng butas. Nabutas yung balat niya as in. Dumugo, pero wala lang din eh. Binandid lang. Banana-aid lang. Buti hindi na kailangan tie-in kasi hindi naman natastas yung niya, yung balat niya. Na lang, parang na-press na gano'n. Ano yan? Puno na? Ilawan mo na dyan sa tawel, dyan sa basahan sa baba. At kuha ka pa ng bago. Kuya, kuha pa ng bago. 2,000 years later. Yun! Hello guys! Liwanag pa ng alis ko, no? 8:35 na. Patay tayo dyan, malilate na naman. So 8:35 na ng gabi ngayon dito sa Calgary. At so maaga akong papasok ngayon kasi nag-text yung bisor ng hapon sa akin. At sabi niya may overtime daw ngayon kung gusto. So dahil sabi ko sayang naman, tapos maaga naman natapos yung appointment namin sa dentist kanina. So I had enough time para mag-prepare. Sabi ko ipasok ko na lang, sayang din ang kita. So mag-start ako ng alas 9, 2 hours overtime for today. Pahaba na ulit ang umaga. Siyempre pa-summer na, no? Pahaba na ng pahaba yung umaga dito sa Canada. Kaya enjoy na naman. Marami na naman ang pagod. Lalo na kapag pinagbigyan mo yung mga bata na lagi nagre-request mag-bike. Nako po, bago pumasok sa trabaho, pagod na pagod na. Ganda na eh, kasi kanina temperature parang 17 yata, 18. Mainit na. Itong nakaraan naman problema kami sa sa kung paano gagawin namin sa gulong namin, sa sa storage ng gulong. Kasi so sa dalawang sasakyan nga meron akong 2 sets ng tires na kailangang i-store. Ang problema doon sa lilipatan namin wala nga masyadong space, diba? Hindi man kagaya dito sa tinitira namin ngayon na ang laki ng backyard, tapos nagagamit pa namin yung shed kung saan ko tinatambak yung mga gulong kong pangpalit. So ngayon nga kasi mag summer na, so ikakabit ko na yung summer tires. Nakakuha ko ng appointment sa Thursday, papapalit ko na yung summer tires. Tapos yung pa nga pala, dito magastos yung wala kang set of wala kang 2 sets of rims or wheels. Kasi nagtanong-tanong ako sa Toyota magkano pakabit ng bagong tires. Kung nasa rim siya at isuswitch lang nila yung isang set doon sa isang set, 50 lang ang alam ko babayaran. Pero dahil tires lang siya at babaklasin yung winter tires, ikakabit sa rim yung summer tires, tapos i-mount ulit sa sasakyan. Nagtanong ako sa Toyota, ang charge nila is 145 para sa tire changeover. So tire changeover, ibig sabihin kasi nga isa lang ang set ng wheels mo, tapos ipapalit nila yung tires, baklas kabit kasi, tapos magbabalancing na naman. Whereas kung ikaw ay merong 2 set ng wheels, isang nakasalpak yung winter tires mo at yung isang set na nakasalpak yung summer tires mo, ibig sabihin kapag nag-change ng season, ang gagawin lang doon is ang tinatawag doon tire swap, so swapping lang, hindi siya change over. Kapag swapping, mas mura yung charge. So yun, magastos. So tumawag ako sa Toyota. Ang sabi nila sa akin is $100 para $145
para sa tire changeover, para ikabit yung summer tires. And nagtanong ako ng storage sa kanila kasi nga wala kaming space. 100. So basically gagastos ako ng almost 250. Almost 250 ang gagastusin ko para mapalitan yung gulong at ma-store for 1 season ha, yung $100. 1 season lang na i-store yung gulong mo kasi nga pagdating ng winter ulit, 'di ba? Isu-switch mo ulit 'yon. Gastos ka na naman ng another $245. 100 for storage, 145 for the tire swap. Yun nga, sabi sa akin ng taga Toyota, mas mabuti pa kung kumbaga mas sulit na magpa-store sa kanila kung yung gulong ko, yung tires ko is nakalagay sa wheels, di ba? Kasi sabi niya sa akin, yung tires kasi magaan lang naman yan, kaya mo buhatin yung dalawang tires in one so pwede mo siyang, sabi niya, madali mo siyang i-move sa bahay kung saan mo siya may store. Kaso sabi ko nga sa kanya, problema ko nga yung storage nga, wala nga kasi akong pag-i-storean. Ngayon sabi niya sa akin, kasi kahit na tires lang yan, walang kasamang wheels, ang charge sa'yo is the same pa rin, ng katulad ng same pa rin ng kagaya ng may wheels na kasama na mabigat. $100 pa rin. Hindi kita mabibigyan, sabi sa akin, hindi kita mabibigyan ng discount. Tires lang yung sayo, pero same pa rin ang babayaran mo. So sabi ko, napakamahal nga, $245. At saka kapag ka daw ang yun nga, kapag ka nga magpapalit ka lang ng magta-tire swap ka lang at nakakabit sa parehas na nasa wheels yung mga gulong mo, 50 lang ang babayaran mo, hindi 145. So magiging 150 lang yung kabit plus storage, no? Hindi kagaya ngayon na 250. So yun, buti na lang meron ako isang maasahan at mabait na kumpare. Pumayag siya sa akin na yung isang set ng gulong ko patabi ko na lang sa kanila. So yun, pag nagpalit ako dito sa kotse, dito sa maliit, dadaling ko sa kanila. Pero inabot na talaga ako ng hiya para idamay ko pa yung sa malaki. Kaya hindi ko na idadamay yung malaki. Ngayon nakiusap ako kay Kuya Steve na baka pwede niyang i-store yung ko doon sa bahay nila. Buti na lang pumayag naman. So hindi na ako gagasto sa storage. Yung sa Highlander, yung 4 na tires na pagpapalitan ko, yung winter tires ko, papatabi ko na lang kay Kuya Steve for the meantime. Tapos yung dito sa maliit na kotse, yung 4 na winter tires ko, papatabi ko doon sa tropa, doon sa kumpare ko. Buti na lang, may mabait na kaibigan. Mahirap pag walang space dito talaga sa Canada. Napansin ko dito sa Calgary pa lang dito, usong-uso yung nagre-rent ng storage, at hindi biro yung pag-rent ng storage dito. Meron ditong parang isang maliit na kwarto, siguro parang mga 1 kalahating dipa o mga 2 dipa lang na kwadrado. Tinignan ko dun sa isang website ng nagpaparent ng storage. Para lang siyang malaking cabinet di ba? Ano siya? Bayaran mo siya ng $45 a month para sa storage. So kagandahan lang doon, ang temperature niya controlled. So pwede mong hindi siya mafo-frozen sa winter. Hindi rin sobrang init pag summer. Controlled ang temperature. Tapos hindi lang gulong ang may store mo kung sakali. Makakapag-store ka pa ng mga ibang bagay na seasonal. Yun nga kasi mabigat dito sa Canada. Como 4 nga ang season dito. Kumbaga hindi ka talaga makakaiwas sa tambak kung meron kang mga pang snow na gears or na sports, di ba? Tapos yung pa nga, yung iyong gulong, iba yung pang snow, iba yung pang summer. So hindi ka talaga makakaiwas sa sa tambak. Kaya yung iba na mas pinipili nila na mag-rent ng storage, which is magastos. Hindi rin biro. So sabi ko nga sa inyo, yung nakita ko sa isang website dun sa mga sikat na nagpapaupa dito ng storage space, $45 a month. Napakaliit lang na kwarto nun. Siguro matambak mo lang yung meron kang mga ski, meron kang isang kayak, tapos meron kang isang set ng gulong na itatambak doon. Siguro halos mapuno na. Ganun lang kaliit na storage. $45. So grabe dito yung
Yun yung mga taong nagre-rent doon, yun yung mga wala ring space sa bahay. Walang garage. Ngayon nga siguro Steve, may problema din kasi nga dito sa ibebenta nila na bahay, yung garage nila doon hindi talaga nagagamit kasi tambak yung mga gamit niya, ginawa nilang tambakan. So ngayon, pag ibinenta yung bahay, no choice sila, inuunti-unti na niyang i-dispose yung mga gamit at yung mga kailangan pa niya, kailangan niyang buhatin dun sa kabilang bahay na tinitirhan nila para ma-empty yung garage. Siyempre, pag ibinenta yan, kailangan niya empty lahat, di ba? So yun. So sabi ko nga pa, extra na lang yung gulong ko na ilagay din doon sa kanilang sa kabilang bahay nila para naman hindi na ako magbabayad kasi nga napakalaking garage. Hanggang doon lang muna itong ating kwentuhan. And see you on the next vlog. Take care. God bless. Bye.